Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Sa aking mga kasama sa Zoom, sa ating mga viewers, here and abroad, welcome po sa Power of Prayer. Paki-like and share ang ating video nang sa gayon ay marami po ang mapagpala ng ating gawain. At para po naman sa ating mga onliners, you can write your prayer requests and praise items sa comment box. Okay po, pakisulat nyo lang po ang inyong mga prayer requests sa comment box. Okay? At i-share ko lang po ang isang Bible verse mula sa Jeremiah 33:3. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Amen. Amen. Okay? Iniimbitahan ko po ang bawat isa sa inyo na makilahok po sa ating Zoom hontahan. Pwede po kayong sumagot at isulat nyo po ang inyong sagot sa comment box. Okay po? Ito po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ito po ang ating topic. In connection to TMCC, celebrating the 70 years of God's faithfulness. Ilang taong ka nang umaattend sa TMCC at ano ang isa sa memorable experience mo sa TMCC? Sige po, sige po, unahin ko pong tawagin si Tita B. Yung pinakamaganda. Yung pinakamaganda sa lahat. Hello everybody. Welcome po sa Power of Prayer sa gabi. God's faithfulness. God is truly faithful. Sa aking edad ngayon, malapit na akong 2 palakol. Pero ang tunay, ang Diyos ay matapat. Isa sa mga naalaala ko sa aking pagkabata ay ang Diyos talagang nagkakaloob. At ang Diyos gumagamit ng mga tao upang ipakita ang kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Natatandaan ko noong ako yata teacher na doon ng Sunday school, na in-encourage namin ang mga bata na mag-ipon sa mga alkansya at para ipagpagawa ng bagong kapilya sa San Isidro. Hindi pa ako teacher noon. I was born 1949. Kaya ang bawat isang bata ay nag-ipon at isang kartilya na puro barya galing sa mga biniyak na kawayan na alkansya. At iyon ang sinimulan ng TMCC kung paanong naitatag ang building ng TMCC sa Venice Street, San Isidro. Kaya nakita namin na talagang ang Diyos gumagamit ng mga tao at talagang tapat siya sa kanyang pangako. He will never leave us nor forsake us. Purihin ang Diyos. Amen. Salamat po, Tita B. Tawagin ko po naman, hilingan ko naman po si Teacher Vicky. Teacher Vicky, ilang taong ka nang umaattend sa TMCC at ano ang isa sa memorable experience mo sa TMCC, Teacher Vicky? Good evening po. Kung yung taon ay medyo may katagalan na, mga nasa 30 to 35 years siguro. At yung memorable experience ay yung na-train ako ng kung paano magturo ng Sunday school sa mga bata hanggang sa dinala din ako sa pagtuturo sa high school, and then na-involve ako sa mission. Yun yung isang mga memorable na na-experience ko sa TMCC na nakatulong sa aking spiritual life.
Amen. Ako din mag-share. Ako po, bali, ako naman, kung ilang taon na akong umaten sa TMCC, halos 12 years po akong attendees. And then bago po ako naging member, so 8 years na po ako na member ng TMCC. Actually, sa April 22, yun po ay aking anniversary. Ika 8 years ko po. Kaya yung akin naman memorable moment ay yung every time na ako po ay uma-attend ng Sunday service. Talagang kinasasabikan ko po lagi ang Sunday service. Kaya hindi ako lumiliban. Kasi po yung moment na habang sumasamba po tayo at nananalangin, ay damang-dama ko po yung presence ng ating Panginoon at yung kapayapaan. Tsaka yung hindi maipaliwanag na kagalakan sa aking puso. Kaya every time na ako'y uuwi mula sa church, ay talagang para po akong lumulutang sa ulap, sa tuwa. Kaya I praise God. Salamat po doon sa experience na yon. Okay po. Amen. So tawagin naman na po natin si Ate Luz. Ate Luz, ikaw po. Hilingan ko po. Ayan. Ate Luz. Good evening po. Hello po, good evening po. Good evening, Ate Ako Luz. po, since 2010 na nakapunta sa TMCC po. Every Sunday po nagiging sa TMCC. Nasasabihan po every Sunday na sa mga kapatiran sa lahat mapapurihan ng Panginoon at natutunan ko na yung maging member ko ng choir na yun, naging experience ko yun na nakakakanta ka sa Panginoon. Yun po, ang pinapapasalamat ko sa Panginoon. Ayan. So, tawagin po natin si Pastora Risa. Pastora Risa. Good evening po. Yeah, good evening po, Pastora Risa. Ang question ni Ate Osang yung ano yung memorable, tama? Memorable Memorable experience. Ang dami na, pero siguro gusto kong sabihin yung pinaka first time. Ito pa ulit-ulit ko din sinasabi, no? Pero yung the very first time na tumapak ako kumbaga sa TMCC was 2011, so 15 years na, and it was during prayer and fasting, yung 21-day prayer and fasting. So sa akin, para sa akin yun yung memorable kasi syempre kung walang sinimulan, walang nagpapatuloy, walang pinagpapatuloy, di ba? So doon ako nag-start sa TMCC umaten hanggang sa up to present. Dong very memorable yung first time na maka-attend ako ng TMCC kasi dun nagsimula yung pag-grow ko, no, sa aking relationship sa Panginoong Yesus. So for me yun yung talagang memorable sa akin. The very first time na nakarating ako ng TMCC, and it was during prayer and fasting. And okay. So talagang maraming mga memories na hindi nating malilimutan na nangyari sa atin sa loob ng ating iglesia, na patuloy na pinararanas ng ating Panginoon kung gaano siya kabuti sa ating lahat. Kaya praise the Lord. Pastora Risa, hinihilingin ko po kayo na mag-opening prayer po. Pangunahan niyo po ang ating opening prayer. Sige po, let's pray. Bago tayo mag-start, no, napakaganda pong simulan yung ating gawain ngayon na pag-alala kung ilang taon na tayo sa TMCC, kasi doon natin talaga nakikita kung gaano katapat ang Diyos sa buhay natin. Amen. Iba sa atin, 35 years na, no, grabe ang Lord. Pero nandito pa rin tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. At ngayong gabi, tayo po ay muling magsisimula ng ating gawain, at syempre po sisimulan natin siya with a prayer. Sige po, let's pray. Hallelujah. We praise you, Father God, for your goodness and your faithfulness, Panginoon. Muli nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Salamat, Lord, na muli ay may pagkakataon po kami, maging mga kasama namin na nanonood online, Lord, to worship you, Panginoon, to give you back all the glory and praise para po sa mga
ginagawa mo po sa buhay namin. And even Lord, yung mga gagawin po namin pagdulog sa iyo through our prayers, O God. Thank you Lord for this opportunity, for this privilege, O God, na muli kami makalapit sa iyo at magkasama-sama po kami kahit na nasa iba't ibang lugar kami or iba't iba yung time zone namin, lalo na yung mga nasa abroad. Pero tunay po Lord na hindi po ikaw nahadlangan ng oras, ng space, Panginoon, kundi you are constant, you are everywhere, Panginoon. And we thank you, Lord, na sa gabing ito, Panginoon, ay magagawa po namin muli na makadulog sa iyong presensya. And Father God, we pray na kayo po ang sumama po muli sa amin sa gabing ito. We pray, O God, na ang bawat isa na nanonood ngayon at magjo-join ngayon, Lord, ay ang maranasan po namin, Lord, yung makapangyarihang pagkilos mo po sa aming kalagitnaan, yung presence mo, Lord, ang aming pong panalangin, Lord, dahil baliwala po ang lahat kung hindi mo po ito sasamahan, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang buong oras, Lord, na amin pong i-spend, Lord, para po sa iyong gawain. And we pray, Lord, na kayo po ang aabot sa bawat isa, mga panalangin, Lord, na idudulog sa iyo, Panginoon, bago pa man namin hilingin, Lord, alam mo na po ito, Panginoon, at may katugunan ka, and we rejoice, O Lord, dun po sa truth na yun, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming pong salamat. Sa iyo po namin po pinagkakatiwala ang buong oras na ito, Panginoon. Yes, Ikaw po Lord. aming maitaas, ikaw po aming mag-glorify. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Mula sa awit 147:1, okay, sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Muli po, sama-sama po nating awitan ng papuri ang ating Panginoon. Pangungunahan po tayo ng worship leading team. Jesus, we humble ourselves before you, Lord. Hallelujah. Jesus. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw'y mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal
God. Hallelujah, hallelujah. Ngayon po naman ay dadako na po tayo sa ating prayer focus number 1. Mangungunahan po tayo ni Tita B sa pananalangin. Sige po, tayo ay manalangin. I-focus po natin ang ating panalangin sa Acts Bible Institute na magkaroon ng increased student enrollment. Na mayroon kaming Acts Bible School o Acts BI na kung saan kakaroon kami ng training. Let us pray for continuous and thriving operation of the Bible School. That more teachers to be called by the Lord to serve in Acts BI. Salamat, Panginoon. Salamat sa ginagawa mo sa Acts BI. Lalo mo pong pag-ibayuhin, Panginoon, ang pagtitrain upang kami ay masanay, lalo tigit sa pag-church planting at sa paglilingkod sa iyo. Tulungan mo rin po, Panginoon, at tumawag ka pa po ng mga teachers na may involved sa training na ito. Ang dalangin po namin, Panginoon, na mas marami pang mga estudyante ang magkaroon ng interes at makapagpa-enroll sa Acts BI na ito. Salamat sa iyo, Panginoon. Tayo po ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen, amen. Salamat po, Tita B. Ngayon po naman ay ihanda po natin ang ating mga isip, ang ating puso sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ng ating mensahera. Siya po ay sekretary ni SP Glenn Cruz, Sunday School Facilitator, Membership Committee Core, Acts BI Staff, Registrar and Student, and Ushering Ministry Member. Ating pong welcome sa ating kalagitnaan, si Ate Cora Salas. Amen. Good day to everyone. Tayo po ay magbabahagi ng salita mula sa Korinto 10:13. Aming Diyos, ako po ay nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon na ibinigay mo sa akin na makapagbahagi ng salita mo mula sa 1 Corinthians 10:13. Dalangin ko po na gabayan mo ako at bigyan po kami lahat ng kaunawaan sa salita mo na ito na aming maririnig. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Corinthians 10:13, babasahin ko po, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng hinggit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Ang struggles, difficulties, pagsubok, at temptation ay nararanasan ng lahat ng tao. Kahit yung mga matured Christians na, yung malalim na sa pananampalataya, dumadaan pa rin sa pagsubok, paghihirap, alalahanin, at tukso. Akin pong ibabahagi sa inyo ang 3 punto mula sa 1 Corinthians 10:13. Una, nakikita ng Diyos ang ating nararanasan. Huwag mong isipin na ikaw lang ang nakakaranas nito. Hindi ka nag-iisa. Hindi tayo dapat sumuko. Sa bawat problema, mabigat man o hindi, may katapusan din. May hangganan ang lahat ng pinagdadaanan natin. At higit sa lahat, huwag nating hayaang humantong tayo sa maling desisyon o pagkakasala para lang masolusyonan ang problema. Dahil minsan, ang shortcut na mali
ay nagdadala sa mas mahirap na sitwasyon na mas lalong mahihirapang makalabas. Ikalawa, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Sa lahat ng ating pinagdadaanan, tandaan natin, alam ng Diyos ang bawat pagsubok na hinaharap natin. He always watches over us. Hindi niya tayo pababayaan na masubok ng higit sa ating makakaya. God knows our limits and He truly cares for us. He will never leave us nor forsake us. Tapat siya sa kanyang pangako. Hindi niya tayo iiwan kailanman. Sabi sa Hebrews 13:5, never will I leave you, never will I forsake you. Pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan kahit kailan. Kaya sa gitna ng hirap, sa gitna ng tukso, at sa gitna ng problema, huwag tayong susuko. Kumapit tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya at piliin pa rin natin ang tama. Dahil sa huli, gumagawa ang Diyos ng paraan. May way out siya. May tagumpay para sa atin. At ito ang pangatlo. Yung gumagawa ang Diyos ng way out para maging victorious tayo sa ating buhay. Kapag dumating ang pagsubok sa buhay natin, gagawa ang Diyos ng paraan para mapagtagumpayan natin ang mga problema, ang mga alalahanin at tukso. Ang kailangan lang natin ay lumapit tayo sa Diyos at ibigay natin sa Kanya ang lahat ng ating dalahin sa pamamagitan ng pananalangin. Alalahanin natin ang Kanyang salita at pagbulay-bulayin ito. Doon natin makikita ang sagot sa mga pinagdadaanan natin at makakaranas tayo ng kapahingahan na galing sa Diyos. Matatagpuan natin to sa Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kay Jesus lang natin matatagpuan ang kapahingahan. Kaya magtiwala tayo dahil tapat ang Diyos. Tapat siya sa kanyang pangako. Kaya sa gitna ng lahat, piliin pa rin natin ang tama at pagtitiwala sa Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ay tapat. Sa bawat tukso at pagsubok na aming dinaranas, kami ay tinutulungan mong manatiling matatag. Ipakita mo po sa amin, Panginoon, ang iyong patuloy na pagsama, ang iyong patuloy na paggabay, upang kami ay patuloy na magtiwala sa iyo at patuloy na maranasan namin ang katagumpayan mula sa iyo. Tapat ka sa iyong pangako, kaya kami po, Panginoon, ay patuloy na lalapit sa iyo. Ikaw po ang aming maluwalhati at mapapurihan sa lahat ng ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ang take-away ko po doon ay nakikita ng Diyos ang ating mga nararanasan, ang mga bawat pagsubok na ating pinagdadaanan. Sabi nga, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, God is faithful. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi tulad ng pangako niya, He will never leave us nor forsake us. So victory is possible. Kasi binibigyan niya tayo ng kakayahang magtagumpay. Tutulungan niya tayo. He always provide gumagawa siya ng way out para maging victorious tayo. So tayo naman po, gagawin po natin, tayo po ay magpatuloy manalangin, patuloy po tayo magtiwala dahil ang Diyos po natin ay tapat. Siya po ay Diyos na mabuti. Amen. Amen. So sa ating pong ikalawang prayer focus, ating pong pangungunahan po tayo ni Teacher Vicky sa pananalangin. Tayo po ay manalangin.
Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo ang ika-70th anniversary ng TMCC. Meaningful, impactful, and memorable celebration po sa buwang ito, lalo na sa April 26. Successful and spirit-filled worship night sa araw na yon ng April 26. Leading and guidance of the Holy Spirit for all speakers ministering during the Sundays of April. Ang buong buwan ng Abril ay pinagdiriwang ang ika-70th anniversary. Dalayan po namin, O Diyos, na ang banal na Espiritu mo ang manguna, ang sumama, ang maggabay sa lahat ng programa na pinagplanuhan at magaganap sa buwang ito. Ikaw po ang mangungusap at magdadala ng mga taong makikinig, lalong-lalo na sa iba't pa naming mga activities, hindi lamang sa araw ng mga linggo, kundi meron pa kami mga activities na gagawin katulad ng training ni Pastor Rolly de la Cruz. Ikaw po, O Lord, ang mangunguna sa kanya at sa mga makikinig. Ikaw po ang magdala pa ng mga tao na a-attend dito. Maraming salamat, Panginoon, sa katapatan mo sa iglesyang ito na umabot kami na ika-70th anniversary. Nakita namin kung paano ka kumilos, kung paano ka yung katapatan mo ay naranasan ng bawat isa. Maraming salamat sa iyo. Ikaw po ang mataas. Mag-glorify ka, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po, Teacher Vicky. Ngayon po ay sama-sama tayong dumulog sa ating Diyos Ama. Pangungunahan po tayo ng ating mga prayer leads, si Tita B, si Teacher Vicky, at si Ate Luz. God bless. Kaya tayo po ay manalangin and let us expect miracles whenever we pray. Panginoon, dinudulog po namin ang mga kahilingan ni Mary Ann Cruz for continuous guidance of our Lord sa kanyang karamdaman at inihiling din po niya na matiis namin at aming ma-endure itong sobrang init ng aming klima. At dalangin din po namin yung kanyang karamdaman na pag minsan siya ay nag-seizure o nawawala ng malay, ang kanyang headache, na huwag nang itong umatake sa kanya sa pangalan ni Jesus. Gawin mo po siyang make her whole again, Lord. Yung normal na pagkilos, yung normal na pamumuhay ang ibigay mo kay Mary Ann Cruz. At ipinapanalangin din niya yung wisdom and knowledge for the upcoming studies sa AXBI. Magpapa-enroll yata itong si Mary Ann Cruz. Kaya i-provide mo po, Panginoon. Sa iyo kami umaasa, Panginoon, na mga provisions para sa kanyang pag-aaral sa AXBI. Ang kahilingan ni Neric, nakikigalak po kami sa kanya sa mga blessings na binigay mo sa kanyang pamilya, na palaging ikaw on time sa mga answered prayers. You are never too late sa aming mga kahilingan. At ito ay tinutugon mo ayon sa iyong kalooban at ayon sa iyong panahon. Nagpapasalamat din po si Arlene De Leon sa mga answered prayers, si Beatrice Angeles praying for my relatives to know and accept Jesus as their personal Lord and Savior. Ito po yung aming heart desire, Panginoon, na ang aming mga kamag-anak ay mailapit sa iyo at tanggapin ka bilang kanilang sariling tagapagligtas.
Kanina po ako'y pumunta sa isang kamag-anak. I hope, Lord, I had led her sa isang matibay na pakikipagrelasyon sa iyo, isang matibay na pananampalataya. Ang igawad mo dun sa aking dinalaw kanina, magkaroon siya ng katiyakan doon sa kanyang kaligtasan. Magkaroon siya ng katiyakan na ang kanyang panalangin ay tutugunin mo sa pangalan ni Jesus. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo ang kahilingan ni Isosceles, complete healing kay Ryan Santos at provision at pambayad sa hospital, blessing sa kanilang business. Nagpapasalamat siya sa pag-iingat sa disgrasya, Panginoon. At dalangin din namin ang kahilingan ni Ate Mirna, yung comfort from the Lord to Belen Caballes and family for the death of her son Richard. Also to Senosin and Medina families for the death of Vicky Senosin. Ikaw po, Panginoon, ang magko-comfort sa pamilya Senosin na nakakaranas ngayon ng kapigatian o kalungkutan sa kanilang pamilya sa pagkawala ni Vicky Senosin. Hasamahan niyo po sila, O God. Dalangin din namin ang kahilingan ni Kuwebong, good health at kalakasan sa kanyang mother. At ikaw po, O Lord, ang sasama po sa kanya. Iingatan niyo po at paranas mo yung kalakasan na nagmumula sa iyo. Ganon din po yung kahilingan ni Ate Lina, good health po sa puso niya at malakas po yung pagtibok. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon, kaya ito pong mga kahilingang ito, alam po namin na mayroong katugunan na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayong manalangin. Tinataas ko po, Panginoon, ang panalangin po ni Victor. Lord, nagpapasalamat po siya sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob mo sa kanyang pamilya, Panginoon. Thank you, Lord. At salamat po kay Kuya Bong at Jo. Patuloy mo silang gabayan sa OBS at sa Sitio Victoria sa kanilang paghayo. Lord, salamat po sa patuloy mong pagsama po kay Kuya Bong at kay Ate Jo sa kanilang paghayo po sa Sitio Victoria. Dalangin po rin po, Lord, ang kahilingan po ni Sherry Purito, Panginoon. Nilalapit ko po ang kaibigan ko na si Maan. He is still in mourn the loss of her mom. Lord, maranasan po ngayon, Lord, ang inyong pong pagyakap sa pagkawala po, Panginoon, ng kanyang nanay, Panginoon. And she continued to experience the peace. Yes, Lord, peace and comfort po ang dalangin namin, Panginoon. At samahan po ng banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, dahil sa nangako siya na hindi niya kayo iwan, Panginoon, at pababayaan. Thank you, Lord. Panginoon, tinataas ko rin po ang kahilingan po ni Christine. Panginoon, Christine Valle, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga blessing at pag-iingat sa kagalingan at provision mo sa kanilang buong pamilya. Lord, patuloy po. Patuloy po, Lord. Ipapasalamat po si Tintin sa lahat ng biyaya na pinagkaloob po sa kanyang pamilya, Panginoon. Sa Lord, dinadalangin namin sa pangalan mo. Amen. Amen. Patuloy po naming nilalapit sa iyo, Panginoon, ang kahilingan ni Vanji, ni Armin at ni Victor. Nakikigalak kami, Panginoon, para kay Vanji at sapagkat nagpapasalamat siya sa mga biyaya, lakas
at sa pagkain na kanilang kinakain araw-araw. Ipinapanalangin niya ang kanyang kapatid na si Rohel Reyes sa kanyang karamdaman. Umaasa kami, Panginoon, na tatanggap siya ng kagalingan at kalakasan mula sa iyo. Bigyan mo pa po at dagdagan mo pa po ang pananampalataya nitong si Ruel at saka si Vanji, na ikaw lamang ang dakilang manggagamot. Nakikigalak din kami kay Armin sa buhay, kalakasan, maayos na senses. Salamat sa pag-ingat, at provisions at pagpapagaling at pagsama at pagtugon sa kanyang mga panalangin. Sinasamahan mo itong si Armin, Panginoon, sa lahat ng kanyang journey at nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa kalakasan na meron siya. Maging ang kahilingan na pagpapasalamat for 70 years na pagpapala sa TMCC. Pinapanalangin din niya, Panginoon, ang mga pastor na magkaroon ng kalakasan at wisdom and financial sa kanilang paglilingkod. Maraming salamat po sa mga kahilingang ito. Umaasa kami, Panginoon, na iyong tutugunin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po sa Ephesians 5:16, 1 Thessalonians 5:16 ay be joyful always, pray at all times. Naniniwala kami, Panginoon, na kapag kami ay lumapit sa iyo, ikaw ay tutugon. Tinataas po namin sa iyo si May. Papasalamat siya sa healing sa kanyang anak na si Sien mula dun sa pananakit ng kanyang tiyan. Praying for her family and spoken prayer request sa kanilang provision, sa araw-araw, sa pag-aaral ng kanyang 3 anak, protection and wisdom sa pagpasok nila sa school, praying na ma-approve ang scholarship for Erin and CK, new premium clients for her writing service at ma-close ang new projects for Nerik, praying for salvation sa mga kapatid niya at family nila and to Nerik's relatives as well. Ito pong mga kahilingan na ito, Panginoon, ay hindi lingid sa iyo. Alam po namin na ikaw ang dakilang manggagamot, ikaw ang nagpo-protect at ikaw din nagpo-provide ng lahat ng pangailangan ng iyong mga anak. Kaya itinitiwala po namin ito sa iyo, Panginoon. Nagtitiwala kami na ang lahat ng ito ay iyon ang tinugon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Patuloy po tayo manalangin. Tinataas ko po ang panalangin po ni Ate Beth Candelaria. God, today is my grandson's birthday, and I thank God that young age, he is already a follower and believer to our Lord Jesus Christ. May the Lord bless him and keep him safe always. Yes, Lord, patuloy namin tinataas sa iyo, Panginoon, yung pong apo ni Ate Beth, Panginoon, patuloy po ninyo siyang ingatan, Panginoon. At thank you, Lord, at sa kanyang kabataan, Panginoon, isa na siyang follower at believer mo, Panginoon. Patuloy mo po siyang ingatan sa kanyang paglaki, Panginoon. Lord, tinataas ko rin po ang panalangin ni Pastora Risa, Panginoon. Papuri at pasalamat sa Diyos at pagpapasa po sa board exam ni Nathan. To God be all the glory at good result ng precious Lord. Tuloy nga po ang karunungan ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat po sa binigay mong wisdom, knowledge kay Nathan na nakapasa po siya sa board exam. Ngayon din, Lord, salamat po sa maayos na resulta ng lab test po ni Pastora Risa. Patuloy namin dinadalangin, Panginoon, ang panalangin po ni Kuya Nilo, Eli, Panginoon. Papuri at pasalamat sa dakilang Diyos sa lahat ng mga biyaya
pag-iingat at pagalingan at proteksyon sa ating buong pamilya. Yes, Lord, tunay nga po na ang isang ama ay nagpapasalamat, Panginoon, sa mga biyayang pinagkaloob mo po sa kanyang buong pamilya. Pagalingan din po, Panginoon, na pinagkaloob mo kay Ate Villa, Panginoon, at sa pagpapala, Panginoon, ng mga business at trabaho ng kanyang mga anak. Lord, ang lahat ng ito ay dinadalangin at pinagpapasalamat namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord God, you are the God of the impossibles. Ikaw ay tumutugon sa mga panalangin ni Mayet, ni Bones, at ni Solita. Nakikigala kami kay Mayet sa maayos at matagumpay na spine operation ng kanyang Auntie Lucy na nasa US. Panginoon, hindi ka po nalilimitahan ng espasyo o ng distansya. Kaya nakikigala kami sa successful operation, spine operation ng kanyang auntie. Nakikigalak din kami na nakauwi na from the hospital si Tita Seni at maganda ang test results niya. Salamat po, Panginoon. Salamat. Gayon din naman, patuloy na panalangin ng provisions para sa nalalapit na enrollment ni 3D, kahilingan ni Bones, sa sumulong na grade 9 na po ngayon. At nawa, Panginoon, ay matugunan ang kanilang pangailangan sa school uniform na kakailanganin ni 3D sa kanyang pagpasok sa paaralan. Pinapanalangin din po niya ang kanyang anak na si Kyle na magkaroon na ng trabaho at makatuwang sa pangailangan sa bahay. Panginoon, i-lead mo po si Kyle kung saan pwedeng mag-apply ng trabaho or bigyan mo po siya ng mga ideya kung paano siya ay kikita ng pera para maisustento sa kanilang pamilya. Magkatulong-tulong po sila, Panginoon, para sila ay mayroong supply sa kanilang tahanan. Gayun din naman, nakikigalak kami kay Solita. Thank you, Lord, for feeling well. Salamat, Panginoon. Hindi mo hinahayaan na kami ay magdusa sa mga karamdaman. Kung hayaan mo man, Panginoon, kung bigyan mo man kami ng karamdaman, alam po namin, ikaw ang dakilang manggagamot. Kaya itataas po namin ang lahat ng kahilingan ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, O Diyos, sa kahilingan ni Pastora Risa, good health for the family, spiritual growth ng San Mateo, church planting and OBS members, good health and joy in serving the Lord para sa mga CP workers. Panginoon, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, ang pagsama mo ng banal na Yes. Espiritu, ang maranasan po ng lahat ng humahayo doon sa San Mateo, mga workers na nagmumula sa Taytay, yung mga homegrown doon sa San Mateo, patuloy niyo pong samahan at magkaroon sila ng kasigasigan sa paglilingkod sa iyo. Hipuin mo ang puso ng bawat mga nakikinig sa OBS at maging ang mga workers, pati ang mga bata na natuturuan, lumaki sila na taglay yung pananampalataya na kanilang natutunan kahit bata pa lang Amen. sila. Maraming salamat. Maging si Pastora Risa, iingatan niyo po sa kanya pong paghahayo doon, pagbibisita, at sa kanya ding mga inihahandang mensahe. Maranasan niya ang pagkilos mo at ang provision na nagmumula sa iyo. Maging ang kanyang pamilya ay iingatan niyo rin po. Ganun din ang kahilingan ni Ate Beth. Nagpapasalamat din siya sa Panginoon sa mga favorable angiogram result, sa paghipo mo sa kanya, sa healing sa kanyang puso. Salamat, Panginoon. Praying for comfort and peace to the children and wife, Manang Beth, ng kanyang Kuya Charlie,
who went home to his Creator and Savior Jesus Christ. Lord, yung comfort na nagmumula sa iparanas niyo po sa pamilyang ito. Di mo po sila iwanan, di mo sila pababayaan. Ganon din ang si Jackie. Nagpapasalamat siya sa lahat ng bagay na iyong pinagkakaloob sa pamilya niya. Patuloy na kalakasan at pag-iingat po sa lahat ng mga nag-request na ito kay Pastora Risa, kay Ate Beth, at maging kay Jackie. Tinitiwala namin sa iyong makamay. Naniniwala kami na sila ay yun ang tinugon. In Jesus' name, Amen. Yes, Lord, patuloy po tayo nanalangin. Lord, ibinibigay po namin sa iyo ang panalangin po ni Pauline de Leon. Continue sa kamay po Panginoon, wisdom at guidance to Jason. Ngayon, ipapasalamat po ako. Patuloy po nagpapagaling Panginoon sa karanasan po ni Ate Aileen, yung kagalingan ng nagagaling sa iyo sa kanyang kamay. Ngayon, ganyan din yung wisdom po and guidance po para kay Jason, Lord. Alam namin yung pagkakalabot po ito. Hindi, Lord, pinatakas namin sa iyo ang panalangin po ni Lord. Hindi siya panalangin po. Ngayon po na makagaling sa mga karamdaman nila Carol, Marcaida, sa kidney, si Cecil, Orlando, sa puso, ang Panini, Francisco, ang stroke at nakalakad po muli. Ganun din po sa kay Tia Pasko na matunaw na ang sakit sa bato. Panginoon, yung mga may sakit, alam namin na ikaw po maging Panginoon. Tulay, Panginoon. Ikaw ang aming tulay sa gamot. Kasi tibala sa Panginoon na naranasan po ni Panginoon ng kagalingan ng nagagaling sa iyo. Lord, pinapas din namin ang panalangin po ni Christine, Panginoon. Ngayon po sa pinsan po na para po sa eye operation sa Saturday. Nawal ang Lord, ang kanila sa buong operation niya. At itrabalik niyo ang Lord ang mga hospital. Panginoon, tunay nga po sa oras na ito, dinadalangin namin ang operation po sa mga Panginoon ng ni Ate Lisa. Panginoon, tunay na Panginoon, ngayon pa lang inaayos mo na, nandun ka na sa operation na yun, Panginoon. Ikaw po Lord ang magpapagaling at dalangin ko po Panginoon ang provision mo, lahat ng gastos ko ay inipong pagkakalot. Tunay nga po na ito po ang aming provider, Panginoon. Lord, marami po salamat ang lahat ng dalangin ito ay dinudulog namin sa pangalan ng Jesus. Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo para sa kahilingan ni Etheline, good health and provision sa Habla family, patuloy na kalakasan at gana ng pagkain para sa kanyang tatay Cesar. Yung pag-iingat mo at provisions para sa lahat ng pangangailangan sa zealous for Jesus. Kagalingan sa mga karamdaman para sa pamilya at mahal sa buhay ng kanyang cell group ang zealous for Jesus. Nakikigala kami sa pagkapasalamat ni Bong sa guidance and protection kay Maki sa kanyang work-related travel sa Benguet. Kung saan man siya sasakay, i-provide mo po yung mga sasakyan at ingatan mo po siya sa kanyang paglalakbay. Gayun din naman ang kahilingan ni Lorna, praying pa rin po sa leading and protection, good health at financial provision sa kanyang pamilya. Pamilya Mauricio, Parpan, Abak, Martinez, Paez, San Juan, at maging sa lahat po ng kanyang kamag-anak at mga kaibigan. Panginoon, kaya po
sumulat itong mga ito. Kaya nag-text itong mga ito. Nananampalataya po sila na tutugunin ang kanilang mga panalangin. Dagdagan mo pa po, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, ang kahilingan ni Joel, kalakasan ng katawan ng mga pamangkin ng Ate Aida at mga may sakit na mga kamag-anak, healing at kalakasan ni Ate Aida. Alam po namin, Panginoon, na ikaw yung aming dakilang manggagamot, kaya itinitiwala po namin siya sa iyo. Kalakasan at kagalingan ng buong sambahayan, lalo na kay Ate Aida. Ganon din, continuous guidance para po kay Mama Karing, nakahilingan ni Mary Ann, na maging okay po yung kalusugan ni Mama Karing. Sasamahan niyo po siya, Panginoon, doon sa panahon na siya ay nasa bahay lang. Ikaw, O Lord, ang mag-iingat at Amen. magbibigay ng kalakasan sa buhay ni Mama Karing, na kahit hindi siya nakakadalo doon sa iglesia, patuloy kanyang mararanasan, O God. Amen. Ganon din kay Mayet, wisdom, protection, provision sa pag-aaral ni Sam, maging kay Hana at Ishi dito sa Pilipinas, at si Sam naman ay sa US. Makatapos sila ng pag-aaral with honors at makakuha ng magandang work after graduation. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na si Sam ay nakapag-aral po sa US, at maging si Ishi at si Hana dito naman. Dalayan po namin, Lord, na itong mga batang to na nag-aaral, wisdom be upon them, at hindi lamang sila basta nakatapos, kundi yung desire ng puso nila na makagraduate sila with honors at makatapos at makakuha ng magandang trabaho after graduation. Ang hinihiling po namin na ito ay mag-grant nyo po sa kanila. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa provision na ibinibigay mo niyo po sa kina Sam, kay Hana at kay Ishi. Patuloy din na pag-iingat sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pagpasok, at provision, Panginoon, sa lahat ng kanilang pangailangan. Nagpupuri din at nagpapasalamat si Kuya Bong sa good health, protection at provision sa kanyang buong pamilya at sa kanyang mga anak. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka po nagpapabaya sa pamilya ni Kuya Bong, ni Mary Ann, ni Mayet, maging kay Joel. Tinitiwala po namin sa iyo ang lahat ng kahilingang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord, patuloy kaming dumudulog sa iyo, Panginoon. Lord, tinataas namin ang panalangin po ni Kuya Jesus ni Luces, Panginoon. Prayer para sa kapatid ni Mrs. na si Leticia. Patadoy. Leticia na nahihilo, inuubo at nahihilo para sa kanyang para sa kanyang kagalingan. Yes, Lord, patuloy namin hinihingi, Panginoon, ang healing na nanggagaling sa iyo. Maranasan ko ni Ate Leticia, Lord, ang normal na pakiramdam at maranasan niya ang kagalingan na nanggagaling po sa iyo, Panginoon. Lord, tinataas dito namin ang panalangin ni Sinaida, Lord. Kagalingan po sa pain na nararamdaman niyo, at pasasalamat po sa mga blessing at guidance ng buong family, at patuloy po na kalakasan ng kanyang katawan. Lord, yes, Lord, kagalingan po, Lord, ang maranasan po ni Ate Sinaida, Panginoon. At pasasalamat po, Lord, sa lahat ng blessing na pinatunog po sa buong family, at yung guidance and protection niyo po, Panginoon, ay maranasan nila sa araw-araw, Panginoon. Lord, gayon din, tinataas namin ang panalangin po ni Mary Ann. Nilalapit ko din po ang kaibigan kong si Pastor Jong Alejandro na nasa Rizal General Hospital dahil sa kanyang puso at hindi
nakakakain ka, nagkakakain kaya mahina ang katawan. Yes, Lord, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang kalakasan ng katawan, maging normal po yung kanyang nararamdaman, Panginoon, at makakain na po siya ng maayos, Panginoon, at maranasan niya, Panginoon, ang pag-ibig mo, ang pag-aruga mo, Panginoon, sa kanya. At dalangin namin maging normal po yung kondisyon ng kanyang puso, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa iyo. Gayun din, Panginoon, ang kahilingan pong panalangin ni Ate Mayet, salvation for our loved ones. Yes, Lord, ito po ang aming mithiin, ito po ang inyong utos, Lord, na mailapit po ang aming buong pamilya, ang pamilya po ni Ate Mayet, ang kanyang buong loved one, kamag-anak, Panginoon, yung mga extended family nila, Lord. Dalangin namin ang salvation na nanggagaling sa iyo, nagmumula sa iyo, Panginoon. Dalangin namin na makakilala rin sila, Panginoon, at may experience po nila ang pag-ibig mo, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito ay dinudulog namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Amin po itinataas sa iyo, Panginoon, ang kahilingan ni Armin, kaligtasan ng kanyang buong sambahayan. Wala nang kasing galak pa ang isang Kristiyano kung ang lahat, ang buong sambahayan niya ay mayroong katiyakan sa kaligtasan. Kaya nakikipanalangin po kami kay Armin para sa kanyang buong sambahayan. Kalayaan mula sa tanikalan ng kasalanan, kamalian at pagkukulang. Provisions, financial provision para sa enrollment ng kanyang mga apo at pag-iingat sa kanyang mga anak at mga apo na nagwo-work dito sa Pilipinas at sa abroad. Pag-iingat sa mga anak niya na nasa Bahrain at Kuwait at sa New Zealand. All over the universe na yata itong mga anak ni Armin. Pero iingatan mo po sila na nasa Bahrain, nasa Kuwait, at na nasa New Zealand. You are just a prayer away from the family ng pamilya ni Armin. Kagalingan para sa kay Heidi, undergoing chemotherapy due to ovarian cancer. Sa pangalan ni Jesus, ovarian cancer, umalis ka kay Heidi at papaghariin mo po, Panginoon. Igawad mo ang iyong kapangyarihan at ang iyong hagod ng pagpapagaling kay Heidi at maayos na kalusugan, relasyon ng buong pamilya, patuloy na mga trabaho. Talagang nagtataasan na ang lahat at talagang napakahirap ng buhay. Pero Panginoon, kung kami aasa sa iyo, walang imposible. Sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy na kahilingan pa rin ni Ate Armin, salvation ng kanyang mga anak at family, Bedanya, family Baisa, Grimpula, Corals, family at salvation ng kanyang mga relatives, spiritual growth at kasipagan sa pagdalo ng kanyang Shepherd's Flock, members at Alive in Faith Cell at Antioch Sunday School, maging makabuluhan ang bakasyon ng kanyang mga apo sa pamagitan ng DBPS at Sunday School. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil mayroong pagkakataon na makadalo ng Sunday School, DBPS ang mga apo ni Ate Armin at maging yung kahilingan niya sa kanyang mga cell group, sa kanyang tinuturuan sa Sunday School at ibang mga pamilya pa na nandoon yung kanyang burden na sila ay makakilala at ang kanyang mga relatives. Dalangin po namin, O Lord, na hihipuin mo sila ang kanilang puso at makakakilala sila sa iyo, Panginoon. Sa tamang panahon, mayroon kang gagamitin na instrumento para maabot sila
Salamat po doon sa buhay ni Ate Armin na mayroong burden sa kanyang mga relatives na sila ay lumago sa kanilang spiritual na buhay. Ganon din ang kahilingan ni Jesus Meneses, yung complete healing sa iba pang karamdaman ng kanyang asawa, Lord Delina, tulad ng kidney, goiter at cholesterol. Lord, kaya mo po itong hipuin. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Kaya mong pagalingin ang anumang karamdaman na ito Yes. na pinagdadaanan ni Flor Delina. Kaya itinitiwala namin ito sa iyo. Kaya mong inormal ang mga nararamdaman niya. Sa iyong mga kamay po namin kinakatiwala yung complete healing at provision mo na pangangailangan din nila sa kanilang karamdaman. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, Doctor. Hallelujah. Tayo po patuloy na manalangin. Idulog po namin, Panginoon, ang panalangin po ni Lorna. Thank you, Lord, sa lahat ng oras na inyong pagsama sa aming family at pag-provide po ng aming mga pangangailangan, food at pambayad sa mga bills. Yes, Lord. Salamat po. At tunay nga, ikaw ang aming provider, Panginoon. Gayun din ang kahilingan po, Panginoon, ni Ate Armin, praying para sa kagalingan ni Vicky. Walang imposible at mahirap sa iyo, Lord. Provide mo din po ang lahat ng kanyang needs. Bigyan mo po siya ng malalim na pananampalataya. Yes, Lord, tunay nga po na wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Sa bawat panalangin po ng yung mga anak ay tunay nga na tinutugon mo ito, Panginoon. At yung pong pangangailangan nila, sa lahat ng pangangailangan nila araw-araw, Panginoon, ay ikaw rin po ang nagpo-provide, Panginoon. Salamat po dito. Kaya din, dinudulog po namin sa iyo ang panalangin po ni May Rivera, praying for my cell leader, Tita Ami Simon, for God's continue comfort for her, patuloy na kalakasan at joy in serving the Lord. Yes, Lord, patuloy po namin tinataas sa iyo si Tita Ami, Panginoon, na patuloy po siyang i-comfort. Alam namin na nalulungkot pa rin siya, Panginoon. Tunay nga po na kayo po ang magbibigay kasiyahan sa kanya, Panginoon. Yun din pong kalusugan niyo, patuloy po siyang Panginoon. Sa bawat oras na siya po ay nalulungkot, iparamdam niyo po ang kagalakan para sa kanya, Panginoon. Lord, tinataas din namin, Panginoon, ang kahilingan po ni Rodi, Panginoon, Lord, naway gabayan niyo po si Alexa sa graduation niya sa April 11 at exam niya sa PUP sa April 19. Tunay nga, Panginoon, ang batang ito ay nakakakilala rin sa iyo, Panginoon, at nagtitiwala. Salamat po sa siya ay makakagraduate na, Panginoon, sa April 11, Panginoon. Thank you, Lord, sa provision mo po at karunungan na pinatalob mo kay Alexa. Gayun din, Lord, yung exam niya, Panginoon, sa PUP, Panginoon, dalangin namin ang wisdom, knowledge po, ang karunungan, Lord, ay pagkakaloob mo po kay Alexa at ang pag-iingat mo po sa pagpunta niya sa PUP. Lord, ang lahat ng ito ay dinudulog namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang sabi po sa awit 25, 1-3, sa iyo, O Yahweh, ako'y tumatawag, ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo, ang naghihimagsik ang nasisiphayo. Kaya Christine and Ami, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Itinataas po namin ang kahilingan ni Christine, praying for spiritual breakthrough and continuous healing of my brother-in-law. Salamat po, Panginoon, sa concern ni Christine para sa kanyang
brother-in-law. Pag-iingat ng Lord sa aming kalusugan, gawa ng matinding init ng panahon. Lahat po kami, Panginoon, talagang naiinitan sa ating panahon ngayon. Pero mayroon bang mabigat sa Panginoon? Mayroon bang hindi magagawa ang Panginoon? Patuloy na pag-bless ng Lord sa kanilang karinderya, naway lalo niyang pasarapin ang kanyang niluluto. I-bless ang kanyang mga customers at magustuhan yung lahat ng kanilang iniluluto, Panginoon. Salamat sa gift na ito na ibinigay mo sa Caballero at Valle family. Inilalapit din po namin, Panginoon, at nakikigala kami sa patuloy na pagkupkup mo kay Ami, patnubay sa kanyang pamilya, naway bigyan ng iba yung kalakasan at patuloy na maglingkod sa iyo. Ano man ang kabigatan, lumapit kami sa iyo, Panginoon. Ito po ang alok mo sa bawat isa sa amin. Sa Mateo 11:28, come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Truly, a good rest is in you. This we pray in Jesus' name. Amen. Patuloy kaming lumalapit sa iyo. Tinataas po namin sa iyo si May Rivera, Ate Kari, Kuya Benji, Ate Evelyn at Kari. Yung kahilingan niya kay Tita Ophel, kagalingan na nagmumula sa iparanas niya po kay Pastor Ophel sa mga oras na ito. Yes. Ganon din ang kagalingan ni Pastor Rodelio sa kanyang bituka, kahilingan din at protection sa buhay din ng mga anak ni Ate Evelyn na nasa Dubai at Abu Dhabi, pagpapala sa kanyang pamilya at sa mga batang papasok sa pasukan. Dalangin po namin, O Lord, ang celebration of God's faithfulness sa TMCC May Bangkal, 10th year anniversary sa April 12, 2026. Patuloy na paglago sa pananampalataya ng mga kapatiran sa TMCC May Bangkal sa Brown House, Greenhouse at Legacy Marawi. Panginoon, naniniwala kami na ang mga anak mo na ito na humihiling sa mga binanggit namin ngayong gabi, alam po namin na ito ay iyon ang tinugon sapagkat mayroong kang pangako ng sino man na lumalapit sa iyo, whatever we ask in prayer, believe that we will receive it. Panghahawakan namin itong pangakong ito, O Diyos. Kaya ito pong mga kahilingan tungkol sa kagalingan at katapatan mo sa anibersaryo ng May Bangkal, mga anak ni Ate Evelyn, ikaw, Panginoon, ang hahawak po sa kanila. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Dito po namin ang pagdangin po ni Maricar Hermesa. Lord, thank you po sa mga guidance at protection sa buo kong family. Thank you po sa kalakasan. Lord, nagpapasalamat po kami sa patuloy na pagkakaloob mo ng guidance at protection sa buong family ni Maricar. Thank you, Lord po, sa kalakasan ng katawan ng buong pamilya niya, Panginoon. At dinadalangin din ko rin po, Panginoon, ang panalangin ni Christine, praying for Julius Holy Call, favorable report ng mga laboratory niya bukas. Tunay nga po, Panginoon, na kiniklaim mo namin ang maayos na resulta ng lab test po ni Julius, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagpapagaling at ito po ay nagtitiwala kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Tinataas din namin ang kapatid ni Benji, Odilin Cruz. Lord, ikaw po ang nagbibigay ng wing sa anak kong si sa kanyang flight sa pag-uwi na hindi ma-cancel para sa graduation ng kanyang anak. Yes, Lord. Tunay nga po na
karangalan po ng isang magulang, Panginoon, na maka-attend sa graduation po ng kanyang anak. Tunay nga, Lord, na ikaw po mag-aayos ng flight na ito para makauwi siya ng maayos at ang pag-iingat mo po, Panginoon, ay maranasan po ni Sharon. Lord, tinataas din namin ang panalangin ni Lorna, Mauricio, kagalingan sa ubo ng mga ng mag-asawa dito sa likod namin naka-apartment. Kung gusto po namin marinig sila sa kanilang karamdaman. Yes, so God, maranasan po nila, Lord, ang kagalingan na nanggagaling sa iyo at ang kagalingan ikaw po ang nagpapagaling, Panginoon, sa kapitbahay po ni Lorna, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang lahat ng kahilingan ito ay binibigay namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Ipinapanalangin po namin sa iyo ang kahilingan ni Alfredo, isang pasasalamat at blessing sa kanilang pamilya. Ang kahilingan ni Beatrice, praying for my cousin-in-law na si Elenita Silvestre Roca Verte, that she may once again recover from her second stroke and happily enjoy their family life. May she be able to talk and walk on her own in your perfect time. Thank you, Jesus. Panginoon, wala pong imposible sa iyo. From lagnat to cancer to dialysis to whatever, may pakialam ka. Kaya nga, Panginoon, kami ay tumatawag sa iyo at expecting a miracle. We pray for my cousin Nick Rocaverte to fully recover from his bout with pneumonia and to get well continuously for the dialysis treatment being rendered to him. Katulad ng sinabi ko nga kanina, Panginoon, wala pong imposible sa iyo. Walang mahirap at walang madaling pagalingin. Basta lahat gusto mong tugunin ayon sa iyong kalooban at ayon sa iyong panahon. Hindi po ayon sa aming gusto, Panginoon. Of course, lahat kami ayaw ng karamdaman. Pero may dahilan ka kung bakit ito ay ibinibigay mo. Kaya ang dalangin po namin, lalong tumibay ang pananampalataya nitong mga cousins-in-law ni Beatrice at umasa po sila sa iyo. Trusting in the Lord and leaning not unto their own understandings, and in all their ways acknowledge God sa lahat ng iyong mga sa lahat ng mga bagay na ito. Dinadalangin din po namin ang kahilingan ni Carmen, prayers for my family. Kung ano man itong kahilingan niya para sa kanyang pamilya. Panginoon, itinataas po namin sa iyo. Hindi po namin alam kung ano ito, pero ikaw alam mo dahil ikaw all-knowing. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Salamat sa Panginoon at sa pagkakataon na tayo ay nagkakaroon ng ganitong gawain, sama-sama tayong nananalangin sa bawat isa. Kung hindi po nakasama sa live broadcast ang inyong prayer request at praise item, ito po ay patuloy na ipinapanalangin ng ating mga intercessor. Kaya wag po kayo mag-alala. Amen. So, dadako na po tayo sa ating impromptu prayer. Hilingin po natin si Tita B na ipag-pray po ang ating bansa. Opo, Panginoon, tinatas po namin ang bansang Pilipinas sa iyo. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa katahimikan. Salamat na sa bansang Pilipinas ay merong demokrasya. At dahil may demokrasya, ginagalang po namin ang lahat ng aming mga pamunuan
Bigyan mo po sila ng karunungan, bigyan mo po sila ng malasakit, bigyan mo po sila ng pagmamahal sa kanilang mga nasasakupan. Tulungan mo, O Panginoon, ang bawat isa amin na makipagkaisa sa aming mga government officials. Bigyan mo po kami ng malasakit na sa paglilinis, pag-aayos, pagpapaganda ng aming Pilipinas. At dahil mahal po namin ang aming bansa eh. Kaya nga, Lord, kung anuman ang injustices at kung anuman ang nangyayaring korupsyon na ito po'y gawa ni Satanas. Kaya aming sinasaway sa pangalan ni Jesus. At bibigyan mo pa po kami ng pagkakaisa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Hilingan ko po si Teacher Vicky na ipanalangin po ang ating iglesia. Tuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Tinataas po namin sa iyo ang aming iglesia, ang TMCC. Salamat sa iyo, Panginoon, dun sa katapatan mo sa iglesyang ito na naranasan ng bawat isa ang iyong pagkilos, ang pagsama, paggabay ng iyong banal na espiritu, lalo na sa aming mga leaders. Tinataas po namin sa iyo ang aming mga pastor, Pastor Glenn, Pastor Ameden, Pastor Lloyd, Pastor Arnel Luwat, Pastora Mercy. Salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay nila na ginagamit mo. Dalayan po namin ang karunungan na nagmumula sa iyo at pagkasi ng banal na espiritu ang kanilang maranasan. Ganon din ang aming mga leaders, ang BOT, at ang iba pang mga leaders ng iglesia tulad ng sa church planting, mga Sunday school, mga leaders ng cell group, at marami pa na kung di man mabanggit, Panginoon, ay tinitiwala po namin sa iyo ang iba't iba pang ministry ng church na ito. Salamat po na pinagkatiwalaan mo po ang bawat isa upang makapaglingkod sa iyo. Walang ibang mataas kundi ang pangalan mo, Panginoon. Dalayan po namin na ang bawat miyembro ng iglesyang ito ay magpatuloy na magpakalalim sa kanilang pananampalataya at maranasan nila ang pagkilos mo, ang pagsama mo, Panginoon, ang provision at protection na nagmumula sa iyo, na kahit anong mangyari ay hindi kami maliligaw sa aming pananampalataya. Amen. Tutulungan mo kami na magpakasipag pa sa iyong salita, sa pananalangin, sa pagbabahagi ng iyong salita, sa mga mission trips, Panginoon. Sasamahan niyo po ang aming mga leader. Ikaw ang tutugon sa mga kakailanganin at maging doon sa TWC, Panginoon, na pinag-iipunan upang ito ay maitatag. Dalayan po namin na ikaw ang magpo-provide, Panginoon, ng mga kakailanganin dito sa pagtatayong ito. Naniniwala po kami na hindi maiksi ang iyong kamay, gagamit ka ng iba't ibang kaparaanan upang ito ay matapos. Salamat sa iyo, Panginoon, sa mga vision na iyong pinaparanas sa aming mga leaders, sa aming mga pastor. Tutulungan niyo po ang bawat isa na magampanan ang lahat ng mga tungkulin na ito na iniatang mo sa balikat ng buhay ng bawat mga leaders. At maging kami mga members ay makiisa at makituwang dito sa vision na ito. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa lahat ng mga miyembro na nakakaranas ng pagsubok at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Ito ay aming mapagtatagumpayan. Lord, maging ang finances ng aming iglesia ay pinagkakatiwala namin sa iyong mga kamay. Alam po namin na ikaw ang magpupuno sa lahat ng mga kakulangan. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Yes, God. At ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen, amen. Hilingin ko po si Ate Luz na ipanalangin ang mga pamilya po.
Yes, Lord, patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Dulog natin ang ating buong pamilya, O God. Panginoon, tinataas namin ang bawat pamilya ng TMCC, mga extended family namin, dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, Panginoon. Dalangin namin ang inyong gabay, ang iyong proteksyon, Panginoon, ay patuloy naming maranasan araw-araw. Lord, gayon din, tinataas namin ang provision mo sa pangangailangan ng bawat pamilya, O God. Pangangailangan sa araw-araw, sa lahat ng bills, Panginoon, sa tuition fee ng mga anak, Panginoon. Gayon din, Lord, sa bawat provision na ikaw ang aming provider, Panginoon, sa bawat matatanggap namin, Lord, ay maging kabahagi kami sa aming simbahan, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ito ay matutunan namin, Panginoon. Ang buong pamilya ay magkaroon ng magkaroon, Panginoon, ng ugnayan sa bawat isa, Panginoon, magkaroon ng love sa bawat isa, Panginoon. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa mga sakit at karamdaman na nagiging dahilan, Panginoon, na para kami manghina, Panginoon, kung saan kami, Lord, nagkakaroon ng mga karamdaman, ay patuloy kami maging tiwala pa rin sa iyo, Panginoon. Kaya din, Lord, ang higit sa lahat, ang bawat pamilya ay magkaroon ng malalim na ugnayan sa iyo, Panginoon. Magkaroon kami ng excitement na sama-sama kami na pupunta sa iyong sambahan, Panginoon, na sama-sama kami na magpupuri at magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy kong tinataas ang bawat pamilya, Panginoon, ng TMCC, Panginoon, at sa lahat ng nakikinig po, Lord, dito sa POP live na ito, Panginoon, idinadalangin ko po ang lahat ng buong pamilya, O God. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang aming bawat pamilya na kinasasakupan, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dinudulog namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating mga announcement. Magpatuloy po tayo sa pagkakaloob sa ating Panginoon. Patuloy tayo mag-worship through giving our tithes, pledges, and offering. Nakapost po sa screen kung saan nyo po pwedeng ipadala o i-deposit ang inyong mga offering, tithes, and pledges. Ang mga sumusunod na pong mga gawain ay ating pong ipanalangin at daluhan. Fundamentals of Bible Interpretation Seminar by Dr. Rolly de la Cruz on April 18, 8 a.m. to 3 p.m. at David Hall. Meron po itong registration fee na 100 pesos. For more inquiries, you can ask Pastora Miden. Nakasulat po diyan ang kanyang cell number. Meron po tayong mga upcoming events, ang ating pong anniversary, ang ating pong TMCC 70th Church Anniversary month-long celebration this month. Ang ating pong anniversary Sunday po ay April 26, 8 a.m. Babalik po tayo sa gabi at 6 p.m. para sa ating worship night. We're celebrating 70 years of God's goodness and faithfulness sa TMCC. TMCC anniversary merchandise are available. Everyone is encouraged to wear the 70th year shirt on culmination night on April 26. Okay. At ang ating pong worship, patuloy po tayong dumalo sa ating Sunday worship at 8 a.m. Kasabay po nito ang Messiah Kids Service at 8 a.m. Yan, ang ating pong Power of Prayer every Wednesday at 7 p.m. Amen, amen. Ngayon po ay hinihilingan ko pumili si Pastora Risa na pangunahan tayo sa closing prayer at benediction.
Thank you, Ate Osam. So bago tayo mag-closing prayer, no, naalala natin last Sunday, sinelebrate natin ang Resurrection Day, ano. And that's the reason kung bakit tayo nakakapanalangin sa Diyos, nakakalapit tayo sa Kanya ng may confidence kasi we know na lahat ng ating pinanalangin ngayong gabi ay nakakarating sa ating Diyos na buhay, no? Dahil hindi siya bingi, hindi siya bulag, para hindi niya tayo marinig at makita ang ating mga dinulog sa Kanya ngayong gabi. Kaya sabi nga sa ating narinig na mensahe kanina, no, patuloy lang tayong magtiwala sa Diyos, patuloy lang tayong lumapit sa Diyos. Dahil siya ay buhay, siya ay makapangyarihan, at siya ang Diyos na puno ng habag at awa para sa ating lahat. So let's pray. Hallelujah. Aming Diyos at dakilang Ama, maraming salamat po muli sa gabing ito. Maraming salamat po, O Diyos, dahil buhay ka, makapangyarihan ka, at ikaw po ang Diyos na nagmamalasakit po sa bawat isa sa amin. Sa lahat po na ipinanalangin namin ngayong gabi, Panginoon, narinig mo po lahat ito, mga panalangin para sa karamdaman, panalangin para sa proteksyon, sa kapayapaan, sa relasyon, sa pangangailangan, maging panalangin para sa bansa, sa church, sa family, Panginoon. Lord, lahat po ito ay narinig mo, Panginoon, at kami po ay nagpapasalamat dahil ikaw po ay may gagawin at may gagawing katugunan po sa mga panalangin na ito, Panginoon, dahil ikaw ay buhay. Kaya salamat po, Panginoon, at kami po ay maghihiwa-hiwalay pansamantalang ngayong gabi. Dala po ang kapayapaan at ang kagalakan po na nagmumula po sa iyo, Panginoon. At sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat po ng aming pong mga panalangin ngayong gabi at maging lahat ng aming pagpupuri at pasasalamat sa iyong kabutihan at katapatan, Panginoon. Nawa, Lord God, ikaw po ay amin pong nabigyan ng kaluguran ngayong gabi, Panginoon. At patuloy, Lord, na itataas po namin ang iyong dakilang pangalan sa buhay ng bawat isa. At babasahin ko po ang sabi sa Roma chapter 15 verse 5, sabi po doon, ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay na may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Verse 6, upang sa gayon nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. So, maraming pong salamat sa lahat. Thank you, Lord, sa inyong pong pagsama sa amin ngayong gabi at sa ating pong paghiwa-hiwalay, patuloy nating taglayin ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus at ang pagsama ng ating banal na Espiritu. Salamat po sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Salamat po sa ating mga nakasama ngayong gabi, ang ating tech team, mga prayer lead, si Tita B, si Teacher Vicky, si Ate Luz, ang ating speaker, si Ate Cora Salas, at ang ating pastor of the day, si Pastora Risa. At sa lahat po na nakilahok sa ating ngayong gabi via Facebook or Zoom, maraming salamat po. To God be all the glory. Good night, everyone. God bless. Amen.